Alright, so this is Laguna Lake Loop Part 2. So, we are now in Binyan. So, yung Jollibee na yan, yung kantong yan, ay yun yung papuntang Cavite. Ang labas niyan dun sa circle ng papuntang Tagaytay. So, ito naman ay papuntang Santa Rosa. So, medyo mabagal itong sinundan kong motor. Umihigop dun sa mausok na jeep. Yung problema kapag nakamotor. Tapos ang sinundan mo ay napakausok. Sasakyan tulad ng jeep na yon. Langhap mo lahat. So, medyo mabagal kasi itong nasa harapan ko. Baka may hinahanap. Usually naman ganun eh. Pagka mabagal yung sinusundan mo, maaring hindi sa taga roon or maaring may hinahanap sila. Lalo yung palingon-lingon. So, may hinahanap na lugar. Mabagal talaga. Ako naman kapag ganun, halimbawa may hinahanap akong lugar pupuntahan, hindi ako sa gitna, sa gilid ako para hindi ako makaabala doon sa mga sa likuran ko. So, gilid ka lang, dandahan, so signal ka, siyempre, na kung ikaw ay may hinahanap. Ganun yung ugali ko kapag nagmumotor. Pag wala, at mabagal ka sa gitna, medyo nakakaabala doon sa likuran mo. Yan, katulad niya. Yan, ito yung kanto naman, papuntang Santa Rosa na mismo. Yan, sa lugar na to, marami din akong na saksihan o na-experience ng mga banggaan sa place na to. Yung lalo na yung sa umaga. Yan, katulad ko. Ngayon, hindi pa ganong matraffic. Maraming banggaan din dyan. Kapag nagmamadali, kapag ang sasakyan na sinusundan mo both sides, like left and right, medyo mabagal. So, malamang, meron yung sa harap nila na mabagal din. Pabigla-bigla kasi doon nangyayari yung mga aksidente hindi mo inaasahan. So, itong traffic lights na to, yung kaliwa papuntang Santa Rosa, yun proper. Ito naman sa kanan, padiretso, yun yung papuntang SM Santa Rosa. So, before SM Santa Rosa ay yung Robinson. Matraffic na pala dito lugar na to. Medyo kapag malakas ang ulan, matubig din yung lugar na to. Bahain din. Pero those times na pumapasok ako araw-araw, daan ako araw-araw, hindi, kaya naman ng motor. Hindi siya ganun kalalim, pero yung matubig talaga. Sa harap ng Robinson. At least nakasignal yung nasa harapan kong motor. Nakasignal left. Nung umovertake siya, para at least alam mo. Yun yung tama eh. Dapat talaga gamitin yung signal light. Naging presence of mind. Kaya lang hindi niya pinatay yung signal light niya. Ayan, okay na. In-off na niya. So, pakanan pala siya pabalik. Tama yan. Ito yung tulay. And then, SM Santa Rosa na. Pagbaba nito. So, asahan kapag rush hour, lalo na sa hapon, bago magbukas ang mall, mga 9, matraffic na dito. 9, 10, yung mga lugar na ito, matraffic na rin. So, ngayon, maaga pa kasi, wala pa, sarado pa yung mall, kaya medyo maluwag. Malapad yung daan, pero talagang ang dami sasakyan kapag rush hour. So, mga ganitong oras, okay pa eh. Fast moving pa, lalo na yung sa bandang kaliwa, pasalubong. Yan, tatlo yung stoplight dito. Yung traffic light na itong sumusunod, may
ah, signboard. Yung kantong yan sa kanan ay papuntang SLEX. So kapag ikaw galing sa SLEX, papunta rito sa SM Santa Rosa, dito rin yung labas mo, yung part mo. Pagbukas ang mall, ma-traffic to. Yung kantong to. So kanya-kanyang diskarte yung mga motor. Yung iba, kakanan, tapos biglang liliko dun sa Petron na gasoline station, tapos diretso. Kala mo diretso sa kanan, pero hindi. Papasok lang ng gasoline station, then balik na ulit pa diretso. Kasi matagal din yung traffic lights na to. Nagutom. Nagutom si ate. Makain, matakbo. Okay. Mahihina rin itong isang. Bilis! Bilis! Ay, naku po. Pasok! Ano? Bagal nito. Bagal nito. Grabe motor, oh. Haba ng pila. Traffic talaga yung lugar na to. Ate, chill lang yung ride niya. Okay, yung lugar na to, pwede ka nang humataw rito. Chill ride. So, medyo maluwag. Pero ingat din kasi may one time na may sinundan akong Suzuki Raider. Naka full gear naman siya. Ang bilis talaga. So, siyempre pasok, umaga pasukan. Kaso yung merong hipadyak, yung sidecar sa gilid, yung lugar na to, Sana. Pasok. biglang tumawid. Hindi niya na-anticipate. Talagang bumabaliktad, kumugulong yung motor niya. Patambling-tambling siya, gulong din. Pero marunong din siyang talagang itinuwid lang niya yung kamay niya, paa. Tapos habang gumugulong siya. Mabuti na lang, naka full gear siya. Kung hindi, naku, antindi. Baka yung ulo, sigurado. Tinanong ko naman siya kung okay lang. Tumayo agad siya. Pero tiningnan yung motor niya, bingkong na yung gulong. Tinabi niya. Since papasok na rin ako, okay ka lang bro? Sabi niya, okay lang. Iniwanan ko na siya, tumabi na siya. So, malamang, pahatak na lang niya yun. Kasi bingkong na yung motor niya, nakita ko. Suzuki Raider. Tulin talaga, mabilis talaga siya. Gamit ko pa yung Honda CB noon. Bilis talaga niya. Yun, yung mga ganong klase. May nakikita kang mga sasakyan sa kilid or bisikleta o ano man yan, alerto ka lagi. Tsaka huwag ka kagad na full throttle kasi delikado eh. Yung biglang tawid, yung katulad nangyari, biglang tumawid yung sidecar, hindi pa jack. Pag preno, hindi siya talagang bumabaliktad siya. Hindi naman na bangga yung yung sidecar. Kaso siyempre siya sa sobrang preno niya, siyempre hindi naman naka-ABS yung motor. Babalik, tumatumbling talaga eh. Grabe. Yun, pag pumapasok ako, laging naka-gear din ako. Malayo man umalapit, mas maganda lalo kapag nasa main road ka. Dapat naka-gear ka.
protektado yung arms mo, yung siko, of course, yung helmet, dapat laging suot yan. Yung sa tuhod, hanggat maaari yung sapatos, medyo, lagi akong nagsusot ng safety shoes that time. Until now, safety shoes pa rin yung kasi bakal yan eh. One time kasi nung na-slide ako, naipit yung paha ko sa motor ko. Wala akong pilay kasi bakal yung sapatos ko. Walang damage. Yun lang advantage doon. Kung ordinaryong rubber shoes, yung iba nakikita ko, naka-crocs lang, tsinelas, Diyos ko po. Yan, tulad nun, biglang yung bisikleta. This way going to Kabuyao na, medyo maluwag yung daan na to. So, yan, ganito, pwede kang humataw. Pero siyempre, nandun pa rin yung alertness mo. Lalo na pagka may sinusundan ka na bike or yan, pwede kang humataw rito kasi maluwag. Madalas maluwag yung lugar na to. So, yun. Talagang hatawan na yung takbo mo rito. So, ito yung papuntang Kabuyao, Laguna. Matulin din yung mga sasakyan dito. Kasi malayo pa yung traffic light. So, hataw talaga. Yung time na to, wala pang pumapatak na ulan. Kaya hindi pa ako naka-raincoat. Tuloy-tuloy lang yung takbo papuntang Kabuyao na to. Dadaan muna sa Nestle Philippines. Maluwag yung kalsadang to. Noon, nung ginagawa pa, medyo may mabagal ang takbo kasi ginagawa pa. Tagal din yung gawa nila dito. Ilang months din. Ngayon okay na. Ganda ng usok ng jeep. Usok. Hirap pag natapat ka dun sa tambutso na yun. Mausok. Naranasan ko pag bukas ng helmet, itim na itim yung mukha ko. Grabe talaga yung mga mauusok na sasakyan. Wala, hindi natin kung wala talaga silang pangpaayos ng makina nila, pang maintenance, pang hanap buhay. Kaya yung mga tayong sumusunod, bumubuntot sa mga ganun sasakyan, tayong magpapasensya sa kanila. Dapat yun yung hinuhuli talaga dapat ng LTO, yung mga ganung klaseng polluted talaga. Yan, maluwag-luwag na lugar to. Hataw talaga rito. Maganda na tumakbo sa lugar na to. So, ingat yan. Matulad yan. Tumitigil yung jeep. Tsaka, yung madalas na naging mali ng ilang nakamotor, kapag ang isang sasakyan, 4 wheels, sumisignal ng kanan, huwag ka basta-basta overtake ng kanan. Kasi liliko nga siya sa kanan. So, may nakita rin akong ganyan. Pag umovertake siya, nakasignal sa kanan. Pagpihit ng kotse, sa pool siya. So, pag sumignal ng kanan, minor ka muna. Kung padiretso ka naman, dito ka sa kabila. Sa kaliwa ka dapat pumisto para maka-overtake ka. Kung kaliwa naman ang signal niya, huwag kang umovertake sa kaliwa. Dito ka, dandahan ka muna. Tingnan mo muna sa kanan. Kung walang paradang sa unahan na sasakyan. Kasi baka ma-sandwich ka. Tulad na nakita ko na sa pool talaga siya. Nung pag-overtake niya ng kanan, may nakaparada palang sasakyan. Sa pool siya. Nakamotor. Yun yung madalas na naging mali ng karamihang ilang nagmumotor pala.
Kaya yung iba naman mabagal talaga yung takbo. Okay lang yun. Talagang umiiwas sila sa disgrasya. Tigil mo na ako kasi mukhang maambo na. Ito na yung Nestle Philippines. My right side. Lapit-lapit na tayo sa Kabuyao. As usual, kapag rush hour, matraffic din yung lugar na to. Siyempre, labasan ng mga empleyado. May school din dito sa bandang kaliwa. Nalagpasan na natin. Kaya matraffic din ito rush hour. Ngayon, medyo hindi pa gaano. I remember na nung ginagawa pa yung kalsada na to, medyo mabuhangin, mabato yung gilid. Sumingit ako sa gilid na tumba ako. Kasi, yun nga, mabato siya. Kaya, hirap talaga, ingat-ingat. Ngayon, medyo okay na kasi wala namang ginagawa pa. Tapos na sila sa ginagawa nila. Siksikan din dito kapag talagang rush hour. Yan, marami din kasing mga kabahayan dyan sa bandang kaliwa. Kahit sa kanan. Kaya ang dami rin ng tao. Kaya dubli ingat talaga pagka dumaan kayo dito sa lugar nito. Kasi marami din dito walang pakialam. Kumbaga, kasi may mga tracking. Itong part na to, madang unahan, marami ng trucks na kasi marami. Wala kasing truck ban dito. Lugar. Ngayon wala pa gaano kasi maaga-aga pa. Kita natin yung pasa na yung kalsada. Nag-uumpisa na kasi yung ambon. Sa Kabuyao. Traffic din dyan sa lugar na yun. Dapat talaga madaling araw sana alis ko. Kailang medyo tinanghali na ako ng gising. Kaya 6:30, 6:35 umalis sa bahay. Dapat ang plano ko sana mga 4. Ganun. Kasi puro naman establishment makikita mo sa daanan. Ang natansya ko kapag dumating lagpas na ng Pansol, Laguna, yan, pwede na. Medyo makikita mo ng mga green na lugar. Dito marami pang establishment, left and right. Business area talaga ito. Okay, ito na yung Kabuyao area, right side, yung pulo na tinatawag nila, Kabuyao. Diyan maraming logistics. So pag dinaretso mo yun, SLEX din. Dyan. Okay, so we're going to Calambana. Puntang Calambana tayo. Ito yung ambon-ambon. Basang-basa yung kalsada.